Magandang araw sa inyong lahat. Maligayang pagdating sa aking kwento ngayon. Abangan ang mga kakaibang pangyayari na magpapakilabot sa inyo. Ang kwentong ito ay hango sa totoong karanasan ng buhay ko. Noong mga panahon na ito ay nag-aaral pa lamang ako at nadirap ito sa probinsya na Isabela. Isang Sabado, tinanong ako ng aking nanay, ina ng aking ama, kung meron daw ba akong gagawin sa linggo dahil naristing magpasama sa akin para pumunta sa isang albularyo. Dagdag pa niyang ayaw daw ng iba kong pinsan na samahan siya. Kaya ako na lamang umanong nilapitan niya. Dahil sa wala naman akong school activities sa kinaumagahalay, pumayag naman ako sa Seth. Tsaka isa pa, naniniwala na po ako sa mga kababalagan. May mga supernatural na pangyari. Mga espiritual na pangyari. Kinaumagan, umaaga pa lamang ay pumunta na kami. Malapit lang naman ang tirahan ng albularyo na ito. Dahil nasa karapit barangay lang naman yon. So bale ako, si Lola o Nanay, at isa ko pang pinsan ng pumunta. Nakakatawa pa nga dahil si Dr. Lawin pala si Pilay mistulang race car sa bilis nun. Akalain mo naman kahit ang daming malalaking sasakyan ay palayang pang-overtake. Wala pa atang kanahaping oras, nakaraping na kami doon. Ito ang kauna-unahang beses na makapunta kami sa bahay ng albularyo. At buti na lamang ay alam ng tricycle driver kung saan ito nakatira. Pagkarating sa bahay ng albularyo, maraming ang nakaupo at nakapirang tao na. Maada pa naman kaya sa pingin namin ay madali lamang ang takbo ng gamutan. Umupo kami sa isang mahabang upuan kasama ang iba pang magpapagamot. Tapos sakta namang hindi pa pala nag-uumpisa ang gamutan dahil sa maaga pa manon. Ayon sa albularyo later, ama ang tawag sa kanya. Bago na inumpisa ng panggagamot ay nagkwento mula siya kung paano ba siya naging isalama. Sabi ni ama, hindi naman daw siya dating albularyo. Isang araw, pumunta umano siya sa isang kilalang bundok para magpagamot sa isang magaling bin na albularyo na nakatira sa taas ng nasabing bundok. Pagkarating niya umano sa paanan ng bundok na ito, ay may nakita siyang kubo na sa pingin niya pahingahan ng mga tao pumupunta ron. Napadbisi siya ni maupo muna ng kahit ilang minuto bago umakyat sa bundok. Umupo siya at pagkalipas lamang ng ilang minuto, nakaramdam umano siya ng malamig na simoy ng hangin. At bigla na namang siyang nawalan ng malay nun. Pagkagising niya, nasa bahay na umano siya. Kwento ng mga kasama niya ay bigla na lamang umano siyang hinimatay. Agad-agad siyang binuhat patungo sa albularyo pero ang sabi ng albularyo, wala daw siyang sakit at natutulog lamang umano. Sabi pa ni ama, simula ng araw na yon ay may kumakausap la sa kanyang isipan. Isang matandang lalaki na may mahaba at maputing buhok. Wika umano ng matanda na isa daw siyang dating manggagamot at nais niyang gamitin ng atawan ni ama para mangdamot ng ibang tao. Bago ko makalimutan, isa palang babae si ama. Pero ang pisikal itong palangatawal ay mapagkakamalag mo itong lalaki dahil sa maiksing niyang buhok na parang kupit lalaring na matamkad at medyo mapipulong nitong palangatawan. Dagdag pa niya, sumasanib daw ang kaluluwa ng albularyo sa kanya kapag nanggagamot na siya. Pero kapag hindi naman umano ay bumabalik siya sa dati hepawisyo. Nagtanong ang isa sa mga pasyente na kung nakasanib daw ba ang kaluluwa ng albularyo kay ama habang natikwento pa. Tumawa naman si ama at sumagot ng, siyempre hindi pa. Ako pa na nito. So bali ay nawa. Nagusal ng mga orasyon si ama at biglang sumeryoso ang mukha nito. Sabay-sabing magsisimula na umano ang panggagamot nun.
Sa mga panahon na yun ay nararamdaman namin na parang naging ipagtao na ang kaharap namin noon. Nakakasigurado kaming lahat na nakasanig na ang kaluluwa lang albularyo dito. Yumapik na mga naulang pumili. Matalipas na ilang minuto ay natapos ng 3 naunang pasyente na puro silip lamang naman ang ginawa ni Ama. Sa oras na ito, patunay lamang ako at ang aking pinsan sa pag-uusap dahil sa napapansin namin ang dalawang mag-ina na nasa aming harapan. Ang matanda ay puti ng buhok at makikita ng maraming mga sugat na ladnanana sa kamay at paa. Habang ang anak itong babae ay may malaking bukol sa kamay na halos bang niyak-niyak maito gawa ng dahil sa sakit at walang tigil din ang panginginig ng kamay nito. Tinawag ni Ama ang babae na may buo ng kamay. Pinahiga niya ito sa isang mahabang mesa na nasa gitna ng bahay niya. Napapalood namin ito dahil nasa mismong harapan lamang namin yon. Tinanong ni Ama kung ano daw ba ang nangyari sa kanya. Bakit at paano nataroon silang buo sa kamay nun? Ang sagot ng babae, bigla na lamang daw tumubo yon. At sa loob lamang ng ilang araw ay yubakay ng yubakay. Hinawakan ni Ama at tinanong kung may nararamdaman bang babae. Kung may masakit daw ba? Hindi naman nakasagot ang babae. Bagkos ay umiyak ito dahil nga rin sa sakit na. Maigintin na ni Ama ang kamay ng babae at pinahiran ito ng danis na nanggaling sa isang bote na merong iba't ibang ugat. May tangkay ng ahoy at mga bilog-bilog na kulay pula na may ahambin mo sa isang kulseras. Pagkatapos nun, huminto ang babae sa pag-iyak at paggalawa. Nadwikas Ama ng iba ito. Hindi ito basta-basta. Isa itong uri ng ulam. Nag-usal lang pabulong at hindi ko na maintindihan ang sinasabi ng mga gahamot nun. Tapos ay iniihip sa kamay niya. Bigyan na lamang sibigaw yung babae sa panglalaking boses nito. At sinabi nito na, ang sakit! Ang kaliburan! Labigla ako sa kadalapan, pati ang pinsan ko si Remart ay napahawak sa akin na tila ba kinakabahan. Ang nanay o Lonalita ko naman ay tahimik lang na nanonood sa ginagawa ni Ama. Sa totoo lang, hindi ako kinabahan sa pangyayaring yon. Hindi ko alam kung bakit pero para bang salay na ako sa ganon. Dahil sa katotohanan ng unang pagkakataon ko yung makasaksi na may nakukulam. Sa kabilang banda naman ay nag-recap si Ama ng, sino ka? Bakit mo kinukulam ang tao ito? Hindi naman nagsasalita ang mangkukulam na nakasalib at patuloy lamang sa pag-iyak. Kinuha ni Ama ang isang kandila. Simindelya ito at nag-usal ng mabilisan. Sabay ipinatak ni Ama ang tulo ng kandila sa kamay ng babaeng ito at sa ibang parte pa ng katawan. Anumang kukulam na nakasanib ay humiyaw ng napakalakas at nagagadalaw na parang mahuhulog sa beso nun. Libapik na pa ng mga kalalakihan para hawakan ito. Pero sabi ni Ama, hayaan damang ito. Umalis naman yung mga kalalakihan na yun. Lembuli siyang tanunin ni Ama kung sino. Nagmura pa ang mangkukulam at sinabing wala siyang sasabihin na kahit ano. Kinuha naman ni Ama na kasabit na parang isang mahabang latigo na sa pagkakawari ko ay buntot ng pagi. Parang isang buong kamay nilang ang haba nito. Pagtakuhan ni Ama nito, nag-usal na naman ito sabay ihip sa buntot pagi. Dito ay mas lalong humiyaw ang pangkukulam at nagwika ito ng tama na. Magsasalita na ako. Muli ay kinalom ni Ama o ano ang pangalan nito. Nagwika naman ito sa palalang do. Ang padasaan. At sumagot naman ito na taga Sanmar. Hindi ko rin sigurado sa mga kagiliw ko Sanmar o Sambar ito.
Saan maratasing grabe ito, center namin. Subaling, ang sagot ni ama, malapit ka lang pala. Pagkatapos nun ay bigla na namang umiyak ang matandang kasama ng babae at nagwika ng, "Bakit nagawa mo sa amin ito, anak? Ano ba ang kasalanan namin sa iyo ng iyong kapatid?" Wika ng matanda. Nagulantang ako sa sinabi ng matanda at nagkatitigan kami ng pinsan at nanay. At ang iba pang mga pasyenteng naroroon, nag-uusap-usap na rin. Para bang nagbibigay ng mga sariling opinyon. Sa pagpapatuloy ng kwento, sumagot ang mangkukulam na ito ng, "Alam niyo kung bakit ko nagawa ito, inang. Nagagalit ako sa inyo dahil sa nagawa niyong pagtataksil sa akin." Sasabot pa sanang matanda ng putulin nito ni ama at sinabing tanggalin ang ibinaon sa kapatid niyang babae at sa nanay niya. Agad-agad namang hinilot-hilot ng nakasapi ang kamay ng babae na may bukol gamit ang dura nito. "Pati ang matanda tanggalin mo rin," sabi ni ama. Agad namang pinaupo ang katawan ng babaeng sinasapian. Lumapit ang matanda na uugod-ugod na rin. Nang makalapit na ito ay dumura ulit ang mangkukulam at saka ipinahid sa kamay at paa ng matanda na marami ng nagnananang sugat. Pagkatapos nun, muling nagwika ang manggagamot. "Pati sa likod, tanggalin mo rin." Nang itaas ng bestida ng matanda ay tumambad sa aming lahat ang napakaraming sugat. Napakalalaki. Sabayan pa ng mga tumutulong kung ano mga likido doon. Muntik pa akong maduwal sa mga nakita ko niyan. Ang pinsan ko naman ay nagtakip na ng mga mata. Pagkatapos nun ay nagwika ang mangkukulam na natanggal niya ng lahat. Tanong naman ng ama sa matanda kung ano ang gagawin sa mangkukulam na ito. Nagmamakaawa namang sumagot ang matanda na hayaan na lamang. Pakawalan na. Dahil may kasalanan rin umano sila kaya nagawa niya yun. "Papatayin ko sana ito kung hindi mo anak eh," wika ni ama. Pagkatapos nun, nag-usal ang ama tapos inihip sa ulo ng babaeng sila sopian. Agad namang bumalik ang wisyo ng babae at nahimasmasan nun. Nagwika ang babae kung ano raw ba ang nangyari dahil wala siyang kaalam-alam at wala din siyang maalala. Sinabi naman nila na kinulam nga ito ng sarili niyang kapatid at pati rin ang nanay niya na damay ron. Pinasiguraduhan ni ama na magaling na ang mga ito. Hintayin na lamang nila na maghilom ang mga sugat. Kahit naguguluhan, nagpasalamat ang babae. Nagkwento naman ng matanda at sabi nitong hindi daw nila pinamanahan ng lupa si Dong. Kaya nagalit ito mula noon. Hindi naman nila akalain na magagawa niya ito sa kanila. Dahil nga sa kapamilya nila ito. Hanggang sa nagkaroon na lamang sila ng sakit sa hindi malamang dahilan. Pumunta na rin umano sila sa ospital pero hindi pa rin umano gumagaling sa kabila ng maraming gamot na kanilang iniinom. Sunod doon ay hinilot niya ang aking nanay Lita. Pati ako at pinsan kong sumama lang sana ay napahilot na rin dahil tinawag din kami ni ama. Sa huli ay binigay namin kay ama ang dala naming bottled water. Nag-usal naman ito at inihip sa dala naming tubig. Nagbigay naman kami ng konting pera sa box na lalagyan ng pera. Hindi naman yun sa pilitan. Kung magbibigay ka ay maganda at kung hindi ay okay lang naman din. Tsaka ang pera namang may ipon doon na ibinibigay ni ama sa simbahan. Dito sa aming munisipalidad. Sa tuwing magsisimba ako, Sir Seth, doon ko na nasimulang nakikita si ama na nagbibigay ng sobre kapag sasapit pa ang feast offering ng simbahan. Sa kasalukuyan, balita ko ay malaki at malawak na umano ang bahay paggamutan ni ama. Hanggang dito na lamang po, Sir Seth. Maraming salamat po. Sa inyo. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalan Imari. Hindi po ito tunay. 22 anyos na ako at gusto ko po sanang maibahagi sa inyo mga listener
ang aking karanasan sa probinsya namin sa lalawigan ng Marinduque. Dalawang senaryo po ang aking ibabahagi sa inyo, Sir Seth. Ang una ay noong bata pa ako at nag-aaral ng elementarya. Sa pagkakatanda ko ay nasa 11 taong gulang ako noon. Kasama ko lamang po ang aking lolo at lola pero nangyari ito ay wala na ang aking lolo. Dalawa na lamang kami ng lola ko. Isang gabi, dahil sa pagkakatapos kumain, nakawilian na po ng aking lola na maligo sa gabi pagkatapos ligpitin ang aming mga pinagkainan o kung ano-ano pa. Ako naman ay madalas sa kanya humingi ng barya para bumili ng candy o ng paborito ko ni Zesto. Maaga kaming kumakain. Bago pala mag-alas 7, tapos na kami. Kaya naman nakakalabas pa ako para bumili. Laging nagkakataon na kapag humihingi ako ng pera sa aking lola, oras na ng kanyang paliligo. Yung mismang nasa loob na siya sa lukulang naliligo. Yung banyo namin ay may balong bintana na jealousy pipe pero tahoy po ito. Hindi siya nag-adalaw at nakabikipi pa sa semento. Kaya po ang disenyo ng bintana ay nakababa so hindi rin makikita ang nasa loob. Bali pa alam mo ang makikita kung sakali mo silipin ito. Yung isang bintana naman nakatapat sa mismong pintuan. Yung partikular na gabi na yon, langhingi ako sa lola ko ng pera para bumili sa tindahan. Pagkatapos dun, pauwi na po ako. Bali mula sa gate po namin, makikita mo sa bandang gilid ay yung pirasa. Tapos, ito namang terasa ay makikita mo yung banda o nasa ng sala nun. Tapos banyo na. Nakikita ko yung gilid ng banyo nun. Napansin ko na walang tao doon. Kahit na madilim sa area lang yun dahil ang likod po ng bahay namin ay salinin na. Bali bakanting lote at nakaalambre pa na bakod yun. Kasi private property ito. Wala na pong kabayan. Dumiretso ako karabad sa lola ko sa banyo para ipa-ipa yung binili ko. Kasi po, ayaw niya na bumibili ako ng soft drinks. Gusto niya lagi po na sinisigurado ko anong bilibili ko noon. Pagbukas po ng pintuan, napansin ko rin bintana kasi may tao po nakatayo doon. Nakakulay orange na damit. Hindi ko alam kung sumisilip ito dahil nakatayo lamang siya noon. Kinakausap ako ng lola ko at sinasagot ko naman yun pero hindi ko sinabi na may tao dahil hindi naman po ako natatakot. Pinipigan ko ito hanggang sa bumanaw siya. Mag-side view. At napansin kong lalaki ba yung maikli ang buhok at ang balikat ay panglalaki din. Kaya naman nadada ko nagtungo pabalik sa terasa para silipin ang area na yun sa labas. Inang segundo lamang akong napasilip nun. Nang bigla na lamang nawala yung aw nito. Siniyasat ko pa ng gusto pero wala pa na de. Agad akong bumalik sa banyo pero pagtabating ko naman doon. Nandun pa rin yung lalaki. Kinakausap ko si lola para hindi malata ng tao na nasa labas na nakikita o siya kaya naman tumakbo ulit ako patirasa para silipin kung meron bang tao sa unit nun. Pero wala po talaga. Ibig sabihin, Sir Sen, kapag doon ako sa loob ng bahay at nakatipig sa loob ng banyo, nakikita ko yung taong yan. Pero kapag doon naman ako sa labas ng banyo nakapingin, wala. Bumalik ulit ako sa banyo. Nandun na naman siya. Handong natapos na ang lola ko. Saka siya umalis sa pwesto ng bintana. Naisip ko lang bakit pingseng ko yun dahil ting naliligo ako. Lagi ko siyang nakiipa na pabalik-balik sa likod ng banyo. Dahil nakikita ko siya sa butas ng tubo ng gripo kaya hindi ko yan sinabi sa lola ko. Isang linggo na pang lumipas. Nasa eskwelahan ako nang itakbo si lola sa ospital. Dahil sumakit ang ulo. Bumagsak ito. Hindi ko alam kung anong nangyari at hindi na binahagi sa akin ng mga kapitbahay namin.
Dumiretso ako ng ospital pagkatapos ng klase. Normal naman siyang pasyente. Malakas pa po siya, parang walang sakit. Na-confine siya ng 1 linggo hanggang kailangan siyang dalhin sa Maynila dahil sa kakulangan ng gamit sa ospital sa probinsya. Naiwan ako sa bahay mag-isa nun. Wala naman pong kakaiba akong naramdaman sa bahay kahit mag-isa ako. Lumipas lamang ang 3 araw. Pagdating sa Maynila ay nabalitaan ko na may brain tumor ang aking lola. Tinaningan na ito ng buhay. Ganun lang kabilis. Hanggang sa inuwi na siya ng probinsya namin kasama ang aking tita at tito. Hindi ko na halos makilala ang lola ko noon. Wala pa ang 1 buwan pero sobrang payat na niya. May katabaan kasi si lola. Umalis siya na masigla at maganda pa ang katawan pero pag-uwi, bagsak Sir Seth. Para bang sinipsip sa sobrang payat. Hindi ko na makilala noon. Hindi na rin ito nagsasalita at hindi na kumikilos. Sa panahon na yon, natakot ako sa kalagayan ni Lola. Lagi po siyang pinapatambay ng tita ko sa terasa. Andun lamang po siya maghapon. Binubuhat siya kung maliligo o dudumi. Kinakausap ko ito. Kinakamusta. Tumitingin lamang po ito sa akin. Nangungusap ang mga mata niya. Titig na titig. Umuungol ng konti pero hindi niya mabuka ang bibig niya. Kaya hinahawakan ko na lamang po yung kamay niya. At saka aalis na po ako para pumasok noon. Isang hapon, naglalaro ako sa kalsada. Nakita ko ang mga kalaro ko na nag-uumpukan at may pinagkikwentuhan sila. Kaya naman lumapit ako tapos bigla na lamang silang tumahimik nang dumating ako. Nainis ako nun kasi alam ko ako yung pinag-uusapan nila. Nagalit akong bahagya tapos itong kalaro nila na hindi ko ka-close. Dahil mas bata ito sa akin, sabi niya. Sabi ni nanay, inaaswang daw si Lola gabi-gabi ah. Lola ko pa yung tinutukoy nun. So ako, natakot gawa po na tatabi ko po ang aking lola kapag natutulog. Kinagabihan, sa sala po kami natulog. Sa sofa ko. Si Lola ay may higaan siya na kawayan. Bali yung uluhan niya, Sir Seth, ay bintanang kawayan na paparisukat. Kurtina lamang ang nakatakip nun at sinisipitan namin ng sipit sa damit. Ang pwesto ko po bali sa paanan ko yung uluhan ni Lola. Bali, yung bintana tapat po ng pako. Hindi ako nun makatulog dahil sa sinabi ng kalaro ko na yon. Sa palagay ko ay nasa 9:09 na ng gabi. Nang may narinig akong kumakaliskos sa parting banyo. Sa tabi lamang ng higaan ni Lola. Yung bandang pader ng CR na yon. Hanggang yung tunog na yun ay pumunta sa bintana sa uluhan ni Lola. Pinititigan ko ito kung baka may humawi o gumalaw ng kortina pero sa pakiramdam ko ay hangin lamang ito. Dahil bumubuko lamang ang kortina hanggang nakatulog na ako noon. Ilabukasan, nagkaroon ng bed sore si Lola sa parting taas ng puweta nito. Kaya lalo na siyang hindi bumangon at naratay na ng husto. Lumipas ang ilang araw ay nagkaroon ng butas ang bed sore ni Lola. Malay sugat po na maliit lang na kasing laki ng 25 centavos. Hanggang lumipas pa ang araw ay lumaki na lumaki ang sugat na ito. Na para bang may sumisilip dito. At nawawala ang laman nito. Malipara na po siyang scoop. Parang ni-scoop na yung butas na yon. Asing laki na ito ng 2 palad at unti-unting nabubulok. Nangangamoy mabaho na rin. Amoy patay. Umaalingasaw. Hindi naman po ito ginagamot bali nililinisan lamang ito. Magmula noon, gabi-gabi, umaalingasaw ang amoy ng atangya. Isa itong kulisap na maingay tapos pabaho. Kaamoy siya ng surot pagpinilis. Di po kalahaping likuran na ni Lola yung nabubunok. Marami na pong bumibisika sa kanya noon.
o sino-sinong tao dahil sobrang palakaibigan po ang aking lona. Dahil sa isa rin po siyang komadona noon pa man. Kahit saan pong lugar sa bayan namin kilala siya. Gawa na ang tita ko ay hindi naman nalalagya sa probinsya namin ay hinahayaan niya na lamang na bisitahin ang lola ko na kung sino-sino. Dahil akala niya na mga kaibigan na lamang ni Panilola. Handan sa pinang-albularya si Lona, Sir Seth. Doon sa albularya na bigla na lamang sumulupot sa lugar namin at nag-alok ng libreng damutan na pagbawas. Dinawas to si Lola noon. Sa pagkakaalala ko, ladpabiri pa rin ipinakandila. Meron ping bao at parang abo. Yung abo na sa bao. Hindi ko makita ang ginawa niya kasi nasa likuran niya ako. Basta umuusok lamang yan hanggang sa sinabi ni Pula. Kinulam siya. Ginamitan siya ng kabibe para tumikom ang bibig niya at hindi makapagsalita. Yung lola ko kasi ay matalak. Mabunga nga po talaga siya pero masiyahin naman. Kumbaga may pagka-terror. Hindi naman po namin alam kung totoo dahil simulat sa Paul. Alam nung albularya na hindi nakakapagsalita si Lona. Under sa tuwing Biyernes o Martes, lagi may pinatawa si Lola. Nung namatay ang lola ko, hindi na namin nakita itong manggagamot o nagpakilalang albularya na ito. At hindi meron ito ng dagamot sa amin. Hindi ko siya pinaghihinalaan pero ang tanong ko lamang po, baka naman may kutubo idea yung ibang listener. Kung kinulam nga ba ito o hindi? O kung kinulam man, may kinalaman kaya yung bigla na lamang sumulpot na manggagamot na yon. Sa mga naririnig ko pong kwento dito, lalo-lalo na yung mga kulam. May pagkakawig po ito sa iba niyong kwento. Yung sa aswang po, patunay na meron ito dahil nung nagbuntis po ang aking tita, taong 2012. Sigurado akong inaswang ito dahil gabi-gabi na lamang may ik-ik na huli. At talabugan sa bubuan tapos nilipat sa kapitbahay. Gawa ng may buntisyo po doon. At sa kabilang outside ay meron din. Hindi ko man po ito nakita ni minsan pero naniniwala ako dito. Yung pipa ko kasi ibang relihiyon pero nagpakuha po siya ng buntot ng pagi. Dahil po sa sinabi na rin ng kapitbahay namin na lalaki na inaaswang yung pita ko. At asawa niya dahil mas ramdam po nila dahil kubo tayo po yung bahay na yon. Ang terasong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari sa lugar ng Raplan kung saan kami nagbakasyon. Binata pa ako ng mga panahon yon at sa pagkakatanda ko ay mga taong 2001 nang maranasan ko ang pangyaring ito. Kabababa lamang ni Papa ng barko nang mag-aya siya kay Mama nang magbakasyon kami sa lugar na kinalakihan niya. Binata pa lamang daw kasi ito nung huling nagbakasyon sa lugar na yun. Umayad naman si Mama gawa ng minsan. Hindi pa kami nakakapunta dito. Kalimitan kasi ay sila Lola Sally at Lolo Ronaldo ang palaging nagbabakasyon sa bahay. Dahil anoong sabihin ni Mama sa aming magkapatid ang tungkol sa plano nilang dalawa. Wala nang pagdadalawang isip ang sumang-ayon kadit kami. Nung nasa biyahe kami ay walang tigil sa pagpapaalala sa aming magkapatid si Mama. Ayon sa kanya, kapag naroroon na umano kami sa probinsya ni Papa, huwag daw naming pairalin o katigasan ng ulot, huwag gumala kung saan gayo ng nakagawian namin. Delikado umano ang lugar na kinalakihan ng aking ama. Partikular na sa mawalibdid na baryo, sitio o purokman. Marami o manong tilatawag na manlalason o manlalason, mambabaraw, aswal, at iba pa. Yalo ka na, Carlo. Huwag mong pairalin ng kapigasan ng ulo mo at huwag mo akong bigyan ng problema. Ayaw kong muun submission sa inyong magkapatid kapag naroroon na tayo sa bahay ng lola at lola niyo. Tandaan yan. Oo na po, Ma. Di pala tayo nakakarating kina Lola Sally. O ano-ano may mga sinasabi mo. Tsaka huwag mo na akong idamay sa katigasan ng ulo ng mga kapatid ko.
Malaki na po ako. Kapamot-kamot na reklamo o nun. Abay, nagpapaalala lang naman ako ha. At baka makalimutan ninyo wala kayo sa bahay natin. Ganun pa naman ay palagi kapag nasa ibang lupa. Oras na naroroon na tayo sa bahay ng lolo't lola niyo. Mas mainam na yung pinagsasabihan tayo. Hindi ako naniniwala sa mga sinasabi ni Mama. Yung tungkol sa mga manlalason na yan. O sa mga aswal-aswal. Nasa makabagong henerasyon at pawang kalokohan na lamang ang mga ganong klaseng paniniwala ng mga matatanda at usap-usapan patungkol sa mambabaraw, mangkukulam aswal, o kahit na ano pa mang nilalaw. Isa pa, ang pagkakaalam ko nun, pinapakot lamang ng mga matatanda ang mga kabataan para makinig at sumunod sa kanila. Sa ilang araw na ng pagbabaksyon namin sa lugar ni Papa, naging maayos at masaya naman ako. Mababait ang mga pinsan ko, nakakajamming ko para sila palagi. Kapag may mga lakad sila, isinasama rin nila ako at walang magawa ang akin nila. Kahit gaano kasi ito kahigpit na pabawalan ako huwag maglalakwat siya. E bingin naman matangyan yung pagyaya nitong mga kamag-anak namin. Siyempre baka siya nga, di ba? Isang beses nga noon, nasa kalsada ako't naglalakad pa uwi na ng bahay. Bandang 3:00 ng hapon. Sobrang napakatahimik ng buong paligid. Hindi ko alam kung bakit wala man lamang akong taong nakikita sa kalsada o maging sa labas ng bahay man lamang ng mga nadadaanan ko. Kakaiba din ang simoy ng hangin. There's a parang may dala yung kilabot sa katawan. Isang beses pa akong napalinga-linga bago ipinoon ng pansin sa nilalakaran ko. Namista hindi sinasadya. May nasagi akong babae nun. Mabuti na lang at mabilis kong nahawakan ng babae bago pa siya nawala ng barahansik patumba. Sa palati ko, kalidaran ko lamang siya. Nagulat pala ako at laikalong sa sarili kung saan nanggaling ito. Dayong, masisiguro kong wala akong nakitang taong makakasalubong kanina. Bago ako yumuko at pitnoon ng pansin sa paglalakad nun. Pasensya na, hindi ko sinasadyang masagi ka. Nakayuko sa ako kaya hindi kita napansin eh. Naihiyang wika ako. Kahit na may halong pagtataka kung bakit na nasa harapan ko ng dararan ito. Ayos ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Tanong ko ulit. Nang makita kong hinawakan itong balikat ng nabangga ako. Sinabi ng bela daw ayos lamang siya. Huwag daw ako mag-alala at hindi naman siya daanong nasaktan. Pasensya ka na talaga. Hindi ko sigasadya. Kasalanan ko. Dapat sa harapan ako nakapingin eh. Pahintali, nasaktan kita. Malapad na umipi ang dalada at inulit daw sinabing ayos na lang daw talaga siya. Kaya't huwag na akong mag-alala pa. Hindi ko alam kung bakit namalas sandali ninpian ako ng dalaga. Napawi merang bigla yung pagtatakang nararamdaman ko. Napalitan niyo ng, alam mo yung gumaan yung loob mo. Lalo na noong tapikin niya ako ng isang beses sa braso at nakangiting nagpakilalaw. Sabrina. Kinanong niya pa ako kung babulan daw ba ako sa baryo. Dahil yun pa naman ang unang pagkakataong nakita na ako doon. Tuwango ako at ipinatilala na rin ang sarili. Matapos kong makipagkilala kay Sabrina, napansin kong tumingin siya sa likuran ko. Nagmadali na itong magpaalam at nagpatuloy na sa paglalakad. Namsundan ko siya ng tingin. Napansin ko kabit na parang napataranta nito. Nakita ko rin hindi makapingin si Sabrina sa pinsan po na makasalubong na yon. Bagkos ay nila feeling na ayuko lamang ang dalaga at nakatuon ng pansin sa linadaalan. Imbang, parang takot na takot siyang may makakita sa itsura niya. Kaya pilit niyan pinatago sa palamagitan ng mahaba niyang buhok. Hinsan, pauwi ka na ba kina lolo? Teka, mag-isa ka lang. Nasaan si Bruno?
Bakit hindi ka sinamahan? Tanong sa akin ni Jerome. May managpasang nila sa breeder. Binabayo ang pinsing ko ito. Pero hindi siya dahil ng ibang nagsusot ng mga pamabaring damit at nagpapahaba ng buhok doon. Bruskong ito kong titingnan. Walang gumalaw. Dahil oras na kumilos at magsalita ang pinsan ko ito. Aba, dahil prasero falakin to. Oo, pauwi na ako. May naidinula ako sa tindahan kaya hindi ko na isinama si Borno. Lang tuluyan na siya makalapit ang nilingon niya ang dalagat. Marinig ko ang tanong niya. Ang kinausap daw ba ako ng babaeng nakasalubong niya? Tumango ako at sinabi ko ang nangyari kanina. Bakit? May problema ba rin, San? Takam tanong ko na maita ko ang ekspresyon ng kanyang mukha. Matapos kong sagutin ang tanong niya. Sa susunod, insan, kung pwede na lay, huwag mo nang kausapin o pansinin yung babae niyon. Tapos makakasalubong mo siya uli ha. Mahirap na't baka mapano ka pa. Wika sa akin ni Jerome, habang hindi inaalis ang pingin sa dalagang papalayo. Labtataka namang tinanong ko siya kung bakit hindi ko pwedeng kausapin o pansinin ng galada. Mukha naman itong mabait at kung tipingnan mong itsura nito at kilos. Parang hindi nga naman kayang manakit ng tao. Simid-sinid na umiling ang pinsan ko. Hindi na sinabot ang tanong ko. Basta sundin ko na namang umano ang sinasabi niya. Dawanang para sa ikabubuti ko lang din naman ang sinasabi niya na yon. Pagkatapos doon, inaya niya na akong umuwi sa bahay ni Lono. Pagkaraping nga namin ay nadaklan kong nag-uusap ang aking ina at si Lola Sally. Narinig kong pinag-uusapan nilang tungkol sa kabaryo ni Lola. Sinabi pa nito ni Lola Sally na mukhang may kinulam na laman umano sa baryo nila. Sumabat naman ang pinsan ko sa usapan ng dalawang matanda. Hindi pa siya nakontento, Sir Setbel. Umupo nito sa kabinang belaw at nakipuntismis siya nila. Ako naman dahil sa wala akong ginagawa ng mga oras niyon. Hindi po ako at lamintaan na doon. Yumabata ako ng pagkain na bili ko sa tindahan. Pasimple kong pinapakinggan ang usapan nila. Ayon kay Lola, paulit-ulit o manong nagkakasakit ang kapitbahay ni raw. Nagnanganan Raymond. Nakailang beses nang bidala sa ospital ng lalaki pero palaging umuuwing walang magandang reswitang nakukuha mula sa paggamutong pinagdadalan. Alam mo ang hinala ko kinulam yung banatang iyon. Ano ba naman kasi napakakulit. Ilang beses na siyang binalaan o karamihan na ba'y hindi pa rin maigil-pigil. Uwi ka ni Lola Sally noon. Anong ibig nung sabihin kinulam na Sino yung kumulam? Panong naman ni Mama. Sasagot na sana si Lola pero agarang sumabat si Jerome at si Labimir. Sino pa daw bang kumulam? Wala namang ibang mangkukulam sa baryo nila. Onbi si Aling Ignacia lang. Si Aling Ignacia, ang lola ni Sabrina. Hindi lang umano mangkukulam ang lola nito kundi isa pa ito aswala. Gulat may napatingin ako sa tatlong nag-uusap nang marinig ko ang pangalan ni Sabrina. Pakiramdam ko. Ang Sabrina ang pinitukoy ng pinsan ko ay ang magandang dalagang nakasalubong ko kanina. Kadab namang tiningin sa akin si Jerome na para bang ipinapahiwapig niya sa aking tama ang lasa isipan ko. Mabilis na sinaway ni Lola Sally ang pinsan ko at sinabihang maghina-hinay sa pagbuka ng bola at baka mamaya may makarinig sa kanya at siya pa ang kulamin dahil sa walang prenong bibig niya. Gusto mo bang mamagay ang bunga na mga Jerome? Ikaw talagang bata ka. Hindi ka marunong maghila-hinay. Paano na lang kung may ibang tao ang makarinig sa'yo at ipagpalapiling sinabi mo? Tapos oras na makarapin din sa madlola, ikaw ang itutuno ng lahat at sabihing ikaw ang pasimuno ng pagpapakalap ng chismis. Sad pa ni Lola Sally at pinanlakihan ng mga mata si Jerome. Pilar natakot naman ang pinsan ko. Matapos sabihin ni Lola, bigla itong tumahinik at hindi na nakisali pa sa usapan.
So yan na nga. Ipinagpatuloy ng mina mama at Mila Lastali ang naudlok na usapan patungkol sa kapitbahay. Sinabi ni Lola kay mama na nitong nakaraan ay may nakita o manong maliit na insekto lumalabas sa dadnanaknak na balistang lalaki. Maya't maya rin ang pag-ungol ng lalaki na parabang nasasaktan nito. May pagkakataon pa ng impit itong napapaiyak. Tapos hindi mawala-wala ang mga bangaw na umaali-aligid sa pwesto kung saan nakahiga ang may sakit nun. Kung hindi naman bangaw, ay mga malilirik na sa lagubal. Nay, pinatingnan na ba nila sa albularyo may sakit? Umiling si Lola at sinabing hindi umano. Hindi umano naniniwala sa mga albularyo ang mga magulang ng binata nun. Kaya ayon, hanggang ngayon ay patuloy pa rin sa pagdurusa ang binata't habang yumihipas ang araw, ay mas lalo lamang yumalala ang kalagayan nito. Hindi ko alam kung maniniwala ba ako sa pinag-uusapan nila o hindi nun. Habang pinagmamasdan ko kasi si Lola Sally, napakaseryoso yan magkwento. At parang walang bayad ng pagsisinungaling ang lahat ng mga sinasabi na kay Mama. Bumuntong himina na lamang ako at kinumbinsi sa sariling hindi totoo ang sinasabi ni Lola. Baka talagang may malalang sakit lang yung tao at kailangang dalhin sa malalaking ospital para matukoy talaga kung ano sakit nito. Matapos kong marinig ang usapan nila ay palagi ko nang nakikita ang dalagat. Napapansin kong panay ang pagdaan niya sa harapan ng bahay. Ang ipinagtataka ko lang, tuwing dumadaan sa bahay ni Lola Sally ang dalaga, ay palaging natatao ako lamang ang mag-isa sa bahay. Gabi-gabi din akong nakakarinig ng mga kakaibang huni at mga pagkatural. Kapag naman tinatanong ko mga kapatid ko kung naririnig ba nila ang narinig ko tuwing gabi ay, ang sinasagot lamang nila, hindi umano. Wala silang naririnig na kahit na ano. At isa pa, payapa naman silang nakakatulog sa dabi nun. Alam mo kuya, baka guni-guni mo lang yan. Baka nanibago ka ng bita sa probinsya ni Papa. Kaya ano-ano na lamang yung pinagsasasabi mong nararamdaman at naririnig. Uwi ka pa sa akin ng bunsong kapatid ko si Bobby noon. Totoo talamis na sabi ko. Bahala ba kayong laya niyo maniwala? Sabi ko pa. Nung sumapit na ang karawan ni Lolo Ronaldo, tumulong ako sa pagkatay ng baboy at sa pag-aasikaso sa kusina. Tulong-tulong kaming magkakamag-anak para mairaos na masaya ang karawan ng abuelo ko. Pagsapit ng kinagabihan, inaya ako ni Rowel na sumama sa kanila. Pupunta lamang umano siya saglit sa bahay ng kasintahan niya at maibibigay lang. Anya, wag daw akong mag-alala dahil marami naman kaming mampipinsa ng magkasamang pumunta o pupunta sa dulong baryo. Ayoko sanang sumama sa kanila pero pinilit ako ni Jerome at sinabihang sulitin ko na raw mamasyal habang nasa probinsya pa nila ako. Dahil nga sa susunod na linggo ay alam niyang babalik na kami ng pamilya ko sa Batangas. Ayun, pumayag ako. Makaraan ng ilang minuto ay narating na nga namin ang bahay ng kasintahan ni Rowel. Nung papasok pa lamang kami sa bakuran, nakita ko na ang galagang si Sabrina. Nakaramdam ako ng saya ng mapagtanto kong kapitbahay lang pala ng kasintahan ni Rowel ang magandang dalaga. Sandaling na pa ako ang paningin ko sa dalaga. Dahil sa kahit na simple lamang ang kasuotan niya, litaw na ritaw pa rin ang angking kagandahan nito. Nasa bakuran siya noon at nakatayo habang nakatanaw sa kawalan. Maya-maya pa, siguro nararamdaman ng dalaga na nakatitig ako sa kanya kung kaya't humarap siya sa gawi ko. Nang magtama nga ang aming mga mata ay napasinghap ako't biglang lumakas ang kabog ng dibdib ko at nakaramdam ako ng hiya at pagkailang. Mabilis akong nag-iwas ng tingin sa dalaga. Ibinaling ko sa iba ang paningin ko noon. Pero hindi ko alam na napansin na pala ni Jerome na kanina pa ako nakatingin kay Sabrina.
Pabulong akong pinaalalahanan ng pinsan kong huwag pansinin ng dalagat. Baka makita ako ng lola nito. Mayari pa umano ako. Sinabi niya pang napakastrikta umano ng abuela ni Sabrina. Kaya't kung siya umano sa kalagayan ko ay sundin niya ang mga payo ng taong may nakakaalam at nakakakilala sa maglolang may lahing mangkukulam. Sira ka talaga. Tupigil ka na nga sa mga sinasabi mo, insan. Masama ba kung titingnan ko si Sabrina? Hanggang tingin lang naman. Abay, talagang masamang masama. Baka magulat ka na lang may mga butlig ng tumubo dyan sa mata mo. O kaya naman magkakakuliti ka dahil sa kakatipig mo dyan. O kaya naman mamagayang ano mo. Anya pa. At hindi napigilan ng sariling matawa sabay tingin sa baba ko. Walang hiya ka talaga. Ewan ko sa'yo. Maya-maya pa, habang nag-uusap kami ni Jerome, napansin ko ang lalaking nakatayo sa lilim ng poste ng ilaw. Nasa hindi kalayuan. Pansin kong masama itong tumingin sa akin na parabang nagbabanta. Siguro, kung nakamamatay lamang ang titig ng lalaking yon, baka ura-uradang bumalagta na ako sa lupa. Dahil sa dayuhan na lamang ako sa lugar ay hindi ko na lamang pinansin na masamang titig sa akin ito. Sa isip-isip ko ba nga ng mga oras na yon, hindi ko naman kilala yung taong yon at wala naman akong ginagawang masama sa kanya. Kaya bahala siyang titigan ako ng masama nun. Wala akong pakialam. Kahit pa tumirik ang mga mata niya. Nung ibalik ko ang tingin sa dalaga, wala na ito sa labas ng bahay nila. Marahil ay pumasok na ito. Kaya't nakaramdam ako ng konting panghihinayang dahil sa hindi ko man lamang ito nakausap. Ilang sandali pa, bago kami tuluyang pinapasok sa loob ng bahay. Nakita kong bumubuka-buka ang bibig ng lalaki na para bang nagsasalita. Tanging ito lamang ang siyang nakakarinig sa sinasabi niya. Anyari doon? Parang baliw. Sambig ko pa. Ano, may sinasabi ka ba, insan? Mukhang minumura mo na yata ako ng palima. Sambit ni Jerome. Wala akong sinasabi, oy. Tara na nga. Naginuman lang kami saglit sa bahay ng nililigaw ni Ruel. Pagkatapos ay umuwi na rin kami magpipinsan. Habang naglalakad pa bahagyang hinihilot ko ng sentido. Nakakaramdam na ako ng pagyot at parang nawamanid ang buong katawan ko lang. Hindi ko alam kung epekto lamang ba ng alak na iniinom namin o biglang pagsama ng pakiramdam ko. O ano? Gawa ng hindi naman masama ang pakiramdam ko kanina bago kami pumunta sa bahay na nililigawan ni Ruel. Nalasing ka, imsan. Pambihira. Ang konti nga alam nung inom natin may amats ka na kaadad. Wika ni Ruel sa akin nang mapansin na hinihilot ko ng bagay sa pito ko. Para hindi na mangulit pa sa akin ang pinsan ko. Sinabi ko na lamang sa kanilang hindi lang ako sanay uminom ng alak. Kaya't mabilis na makupi na maran. Hinayaan ko na lamang silang asarin ako ng asarin. Pag-uwi sa bahay, nadad nang pumasok ako sa loob ng kwarto para makapagpahinga. Sobrang sakit na din ang ulo ko na parang anumang sandali ay babagsak ng katawan ko noon. Kinabukasan pagkagising ko, mas lalong sumama ang pakiramdam ko. Yung sakit ng ulo ko, dagdagan ng sakit ng tiyan. Pagbaron ko ay patakbo na ako labtungo sa palikuran. Ramdam na ramdam ko masusuka na ako anumang segundo. Saktong pagtapasok ko panabang sa banyo. Doon na ako sumuka ng sumuka. Habang sumusuka ay nagtataka ako gawa ng napansin kong kulay iping na parang pinagkuglasan ng pusit ang mga lumalabas mula sa bulana ko. Halos abutin ako ng ilang minuto sa pagsusuka. Nanihinar na rin ang katawan ko. Meralatod ang mga tuhod. Nakita ko ni Lola Sally na papalabas ng banyo. Inalalayan niya ako pabalik sa kwarto. Diyos ko, ano bang nangyari sa iyo, apo? Bakit namumutla at matamlay ka?
Masama ba rin pakiramdam mo? Aming pagtamu lamang ang nadintuin ko kayo na Sally. Bali-balingan pinawag si Mama at sinabi rito ang nangyari sa akin. Mabilis tamang sumaklolo ang aking ina at kaadad may inasikaso ako nun. Yumipas ang maghapon yon ay nakahilata lamang ako. Mataas ang landat ko at wala akong ganang kumarin. Maski tubig na parang ayaw ng tanggapin ng sikmura ako nun. Kinagabihan ng araw na yon. Nakarinig ako ng mahihinang pagkutkot sa labas ng binbing malapit sa bingkana. Para bang pusang nagpapatulis ng kuko. Ipagsasawalang bahala ko na lang sana ang inay na narinig ko na sa maya-maya pa ay nakarinig ako ng mahihinang pagtawag sa pangalan ko. Boses ng babae ang naririnig ko, Circe. At aaminin kong napakasarap sa pandinig habang pinapakinggan ko yon. Ang paulit-ulit na pagtawag sa akin ng babae. Masakit man ang katawan ko at parang binugbog ng sandamakbak. Marahan akong bumago na pinalam kung saan nanggaling ang babaeng tumatawag. Nahon mapagtantuom nasa labas ng bahay ang tumatawag na yon. Parang may kung sino ang bubulo at nag-utos sa aking iwabas at harapin ang babaeng tumatawag sa akin. Sa hindi mawaring dahilan, para akong wala sa sariling naglakad palabas ng kwarto. Pagbukas ko ng pintuan ng bahay, sablit akong tumigil sa paglalakad. Bubulaga sa akin ang napakadilim na paligid. Medyo nakaramdam ako ng kilabot at nagtaas ng mga balahibo ko sa katawan. Nen maramdaman ko ang napakalamig na simoy ng hangin na tumatawa sa balat ko nun. Sadlit tong kiurap-kurap ang mga matak, sinanay ito nang sa dinon. Kahit paalay may maaninadan ako. At nung medyo may naaninadan na ako marahan akong naglakan palabas ng bahay at ipinagpatuloy ang paglalakad na yon. Muli ay hinanap ko kung saan naroroon ang babaeng tumatawag. Ilang sandali pa, may naaninagan na akong buwito ng babae sa labas. Habang pinagmamasdan ko yan, hindi ko kayang ipaliwanag ang nararamdaman ko. Nakarinig na rin kasi ako ng mahihinang paghagulgol. At sa tingin ko ay nanggaling yan sa babaeng natanaw ko. Marahan akong naglakad papalapit sa babae. Malumanahin na tinanong ito kung ano ang nangyayari at bakit nasa labas ito ng bahay. Teka, si Sabrina ba yon? Tanong ko. Di siguro. Baka mali ako. Sabay bawi ko doon. Dahan-dahan kong nilapitan ang babaeng ito. Miss, anong ginagawa mo dyan? 10 oras na ng gabi. Delikado para sa mga babae yung nasa labas pa ng bahay ng ganitong oras. Tanong ko. Noong ilang hakbang na lamang ako mula sa kinatatayuan ng babae. Ganun na lamang ang gulat at panghilakbot ko. Biglang lumingon sa akin ng babae. Sa maniwala man kayo't sa hindi. May nagsisikapalang kilay ito. Nagbabaga ang mga matang namumula. Buhaghag ang mga buhok na naglalangis. Sobrang nakakasindag pakmasdan ng babae. Alam kong sa kanya din nanggagaling ang nakakasulasok na amoy na nalalanghap ko na siyang mas lalong dumagdag sa sama ng pakiramdam ko noon. Sisigaw na sana ako at tatakbo pabalik pero sa hindi mawaring dahilan. Hindi ko maigalaw-galaw ang katawan ko. Para akong panandaliang na estatwa kahit anong gawin kong pagbuka ng bibig para magsalita. Takot na takot ako. Lalo akong binalutan ng kaba. Nang mariin akong hawakan ng babae sa braso, ramdam na ramdam ko ang pagbaon ng kuko niya. Sa garalkal na boses ay binalaan ako ng babae at sinabihang umalis na sa baryo bago pa man may mangyaring hindi maganda.
Sa bawat salitang binibitawan ng babae, ay mas lalo pang dumidiin ang pagkakahawak nito sa braso ko. Pigil ang hininga, takot na takot akong nagpupamiglas na makawala. Pero kahit na anumang gawin ko nun, hindi talaga ako nakawala mula sa pagkakahawak niya. Hanggang sa sunod-sunod na pagyugyog sa braso ko ang siyang nagpabalikwas sa akin ng bangon. Walang hiya. Panaginip lang pala. Napatingin sa akin ang ina kong nagsalta. Siya ang gumising sa akin at tinanong ako kung bakit sa balkonahe daw ako ng bahay natulog. Sinapian din ako ni Lola Sally na sa susunod ay wag raw kong matulog sa labas ng bahay. Baka mapagtripan ako umano. Kung naiinitan raw ako sa gabi ay mas maigi nang magbukas na lamang ako ng bintana para maibsan ang init ng makatulog ng maayos doon. Gusto ko sanang sabihin sa kanilang tungkol sa babae kagabing may nakakakilabot na mukha pero hindi ako sigurado kung totoo ba yon o sadyang panaginip lang. Halika na sa loob at mag-agahan na. Kamusta yung pakiramdam mo? Masama pa ba? Tanong ng aking ina. Medyo masama pa po, ma. Masakit pa yung ulo ko. Parang wala akong ganang kumain. Pilitin mong kumain kahit konti. Kahapon ka pa walang kain eh. Wala nang laman yung tiyan mo. Nasa kusina na nga kami gaya na naman kahapon. Kahit na anong pilit ang gawin kong kumain. Wala talaga. Napakapait ng panlasa ko. Parang mas lupala pa nga atang panlasa ko ng araw na yon. Dahil kung kahapon, kaya ko pang lumunok ng konting tubig kahit papano. Ngayon talaga, hindi na. Tumayo ako at sinabi sa aking inang, mamaya na lamang ako kakain. Na gusto ko pa talagang magpahingat ang bigat-bigat ba ng pakiramdam ko. Na para bang tinatawag pa rin ako ng higaan. Sandali lang anak, kumain ka na muna. Kahit konti lang. Hindi tayo nagbakasyon dito para lang maging alagain ka ha. Napag-usapan na natin yun nung bumiyahe pa lang kayo papunta dito. Huwag na matigas ang ulo. Hindi ko siya pinansin gawa ng lutang na talagang pakiramdam ko noon. Nagtuloy-tuloy lamang akong naglakad papunta sa silid tulugan. Pero bago pa man ako tuluyang makalabas ng kusina, narinig ko si Lola na inutusan si Lolo. Napuntahan ng manggagamot para matingnan umano ang kanagayan ko noon. Hindi na raw kasi maganda ang kutob ni Lola Sally tungkol sa kanagayan ko. Nasa kwarto na ako. Sa imbi sinasadya ay napatingin ako sa braso. Doon ay nakita kong may pasa. Meron din akong galos sa braso. Kumunot na ako, pilit na binabalikan sa isipan ko ang nangyari kagabi. Ibig sabihin nun, hindi ako nananaginip. Pero dahil sa nanghina ang katawan ko't masama pa rin ang pakiramdam. Binaliwan na ako na lamang ang napita ko at ibinabsak na lamang ang katawan sa higaan hanggang sa nakatulog na muli ako. Makalipas ang ilang oras, nalimpungatan ako nang maramdaman ko may dahan-dahang humihimas sa hipa ko noon. Medyo napangnipi pa ako dahil sa totoo na malakas ang kilipi ko sa hita. Kaya nung maramdaman ko ang kamay na dahan-dahang hinimas sa binti ko, hindi ko maiwasang mablikot. Teka na, na malikot. Pambihira kang bata. Kalalaki mong pawi ang lakas to kilipi mo sa hita. Boss na matandang babaeng napapanat akong narinig ko. Kaya mabilis kong naibilot ang mga mata tunid sa matandang yon. Akala kong sino na humihima sa hita ko. Matanda lang pala. Anong ginagawa niyo? Tanong ko nang makita kong matandang babaeng abala sa paghihilot. Patuloy din ito sa pagbulong-bulong noon. Narinig ko ang abuelang nagsalita at sinabihan akong huwag malikot dahil kinadamot tumano ako ni Aling Ignacia. Nang marinig ko ang pangalan ay napatingin ako kay Lola Sally na may pagtataanon. Sinengesan niya ako kaya hindi na ako nagtangka pang magtanong.
Maigip 1 oras din ng gamutan ginawa sa akin. Bago naalis ang hindi magandang nararamdaman ko. Matapos akong gamutin ay umalis na si Arin Ignacia. Seryoso niyang kinausap si Lona pang akin nila. Mahina naman siyang nagsenta kaya hindi ko alam kung anong pinag-uusapan nila noon. Ang napapansin ko na ay panay ang pain sa akin ni Mama na panabal. Ako yung pinag-uusapan. Matapos naman nila mag-usap ay lumalis na ang matanda. Tinanong ko si Mama kung anong pinag-uusapan nila. Ayaw sagutin ni Mama ang tanong ko. Bagkos ay nagtungo siya sa kusina at ipinagluto ako ng pagkain dahil nang ipinilin sa kanya ng manggagamot. Ma, hindi ba ang sabi ni Lola Sally, ang mangkukulam si Aring Ignacia? Bakit yung matanda niyo nung gumamat sa akin? Hindi ba kaya natatakot na baka may gawin hindi maganda sa akin yung matanda niyan? Sadlit na huminto si Mama sa dinagawa at nag-recam hindi niya rin alam. Bigla na lamang umanong dumating sa bahay si Aring Ignacia. Kinausap si Lola Sally na gamutin ako ng matanda. Lakiusap daw kasi ang apo nitong si Sabrina at hindi pinigilan ng matanda hanggat hindi ito napapayad na gamutin ako. Lahat na silang nasa bahay ay nagulat sa bilyang pagsalpot ng matandang niyan. Dahil sa walang makol ay bularo si Lolo Ronaldo. Pumayad na sila sa gusto ni Aring Ignacia. Hani pa ni Lola Sally umano. Kung sakali man may mangyari sa aking hindi maganda, sisiguraduhin daw nilang hindi makakalabas na buhay ang matanda sa bahay. Nagtataka man ako kung paanong nalaman ni Sabrina ang tungkol sa kanagayan ko ay hilihim na lamang akong nagpasalamat. Hindi sa kanya ay baka nahirapan pa rin ako sa sakit na binadamdam ko. Pero sanad ko na lamang siyang puntahan sa bahay nila at magpasalamat kapag okay na ako. Kinahapunan, makita kong aligagay na mga magulang ko. Maging sina Lola Sally at Lola Ronaldo ay tiyanan din. Ipo bang parang may pinaghahandaan silang sakuna. Pagpatak ng 9:00 ng gabi ay doon na ako nakarinig na manaho anong huni. May nagmumula sa likuran ng bahay. Iba yung mga huni o atungan na yun. Halos lahat ng balahibo o sa buong katawan. Mips pagpayuhan. Narinig ko ang aking amang nagsabing dumating na raw ang bisitang hinihintay nila. Na ihanda na umano ni Lolo Ronaldo ang patanim at lalabasin nila yon. Yung bisita na tinutukoy nila Sir Seth. Gusto umano akong biktimahin. Sa madaling salita, aswang. Mabilis namang pinigilan ni Lola Sally si Papa at sinabihang wag nang lumabas at magiging pabigat lang umano sila ni Lolo Ronaldo sa gagawin ng magkukulam na si Aling Ignacia. Magsitigil kaya't hindi kayo nakakatulong sa pinaplano ni Ignacia. Ang mabuti pa'y hayaan niya na ang matandang iyon ng haharap at magbigay ng leksyon sa kung sino mang palaling ng bibiktima dito sa atin para ibintang sa kanilang dalawa ni Sabrina. Hindi na nakapagsalita pa si Papa. Agaran na kaming napatakbo sa kusina at kanya-kanyang naganap ng magsisilipang siwang. Nakarinig na kami ng huni ng wakwak noon. Para bang may nagbabangayan at tanglalaban sa labas. Nang makasilip na nga ako ay nakita ko mula sa sinag ng liwanag ng buwan si Aling Ignacia. Grabe ang presensya ng matanda. Yung, alam mo kahit matanda na parang hindi natatakot. Pero ang mas ikinagulat ko sa lahat ay nang makita ko ang lalaking kaharap niya. Hindi ako maaaring magkamali. Siya ang lalaking nakita ko noong pumunta kami ng mga pinsan to sa bahay ng kasintahan ni Ruel. Sa garalgal na boses ay minura ng matanda ang lalaking pinawag niyang Roberto. Sinabihan niya itong kailanman ay hindi siya papayag na maging parte ng pamilya nilang lalaki o kahit naman ligaw man lamang sa apo niya. Ikaw ang nagbigay ng sakit sa lahat ng mga kalalakiang nagtatangkang lumapit sa apo ko.
Kung noon ay hinahayaan lamang kita sa mga pinaggagawa mo, hindi na. Puno na ako. Masyado ka ng mapapel. Kaya dapat ay putulin na natin ang sungay mo't madala ka na. Manahimik ka. Ilang taon na lang ilalaan mo dito sa mundong ginagalawan natin. Kaya yung nararapat sa'yo sa bahay ka lang at hindi nagpapakalat-kalat kung saan-saan. Dapat may sulitin mo makasama yung apo mo dahil balang araw, kukunin ko na siya sa'yo. Hindi porket isa kang aswang na may alam sa lihim na karunungan, matatakot na ako sa'yo. Tandaan mo, Roberto, hindi ka pa bihasa kaya huwag kang mayabang bata. Hindi ako nagyayabang. Sadyang ayoko lang talagang may nangingialam sa pagmamay-ari ko. At sinong nagsabing pagmamay-ari mo yung apo ko? Dataan ka muna sa malamig kong bangkay bago mo makuha yung nais mo. Tumawa lamang ng tumawang lalaki. Para bang sayang-saya pa itong nakikitang nanggagalaiti sa garit ng matanda. Aling Ignacia, huwag na kayo magmalinis pa. Alam naman nating pareho tayong aswang. Kaya kung ako sa'yo, hayaan mo na ako sa gustong gawin ko. Hahayaan din kitang payapang mahirahan dito sa baryo kung talagang dito kayo masaya ng apo mo. Yun nga lang, ito ang pakatandaan mo. Darating ang araw na kukunin ko siya sa'yo. Sa ayaw mo o gusto, wala akong pakialam. Bali ang pag-uusap nila ay tinranslate lamang yun ng tatay ko gawa ng yung salita nila yung ginamit nila ng mga panahon na yon. Hindi na umimik pa ang matanda. Pumuka-buka ang bibig ni Aling Ignacia bago umihip sa kawalan. Matapos niyang gawin yon, nagulat ako nang biglang bumagsak sa lupa ang lalaki. Namimilipit sa sakit ng tiyan, nakayukyok. Ilang sandali pa'y isang kisap lamang ng mga mata ko. Ang kaninang lalaking nakayukyok ay bigla na lang naging asong kulang itim na may namumulang mga mata. Nakakakilabot na umaalulong yon at umaakmang susugod na sa matanda. Pero si Aling Ignacia, hindi ko man lang siya nakitaan ng takot sa sarili. Bago ko pa man nakitang nagarap ang dalawa, dali-dali na akong pinaalis ni Mama mula sa pagsilip nun. Sinabihan niya kami lahat na bumalik na sa sala at hintayin na lamang ang matanda gaya ng sinabi nito kanina bago umuwi. Ayoko sanang sumunod sa sinabi ni Mama dahil gusto kong makita kung paanong magharap ang dalawa pero sahalan mangkukulam na aswang. Tapos aswang na may alambin sa lihim na karunungan, di ba? Pero hindi pumayag si Mama. Kaya ayon, hindi ko maididetalye yung pagharap nila dito. Tanin pag-atungal at pag-anil at kung ano-ano pang mga nakakakilabot na huni ang naririnig namin. Tumagal pa ng mahigit kalahating oras ang labanan bago namin narinig na may kumakatok sa pintuan. Si Aling Ignacia, atay-akay ni Sabrina. Madali namang inalalayan ni Papa ang matanda at pinaupo. Maraming sugat na natamo ang matanda. Marami ding talsik ng dugo sa kasuotan nitong damit. Ang mga halamang dahon na inihanda ni Lola Sally kanina, daliberin nipim inilabas tapos inidaday sa parangganita at binuhusan ng marikanggan na tubig nun. Si Sabrina nang naglinis ng mga sugat ni Aling Ignacia. Ako naman ay nakaalalay lamang sa kung ano ang ipapaabot ng taladang gagamitin sa panggagawat. Wala na aswang. Na kayo mag-alala pa dahil hindi na noon babalikan pa ipang apo mo. Habang ginagamot ni Sabrina ang lola niya, din ko nalaman na mandilido pa na talaga ng dalaga ang lalaking nagpahipad hangin sa akin ng isang orasyon o mano. Hindi lamang daw ako ang unang ginawa ng masama nun. Halos lahat umano ng mga kalalakihang nagtatangkam yumapit sa kanya. Walang pakumbanong ginagawa ng hindi maganda ng aswang na ito. Ulang na nga lang ay 24 oras siyang bantayan at pagmasta ng lalaki mula sa hindi kalayuan. Malaman lang kung sino ang mga lalaki nagtatangkam yung malapit sa kanya o kahit makipag-usap mo lang
o tumingin. Hindi pinalampas ng Robertong yon. Tinanong ko kung anong nangyari kay Roberto. Ayon kay Aling Ignacia, hindi na umano magtataga ng buhay nito. Sa dami umano ng natamong sugat noon kesa sa kanya. Piyak, hindi na ito sisikatan ng araw. Dan gabing yon ay marami pa akong natuklasan mula sa dalaga at kung anong lim ng kanilang pagkatawa. Masaya ako habang laging kakwentuhan na paging kaibigan na rin ng dalaga. Pero kinabukasan, Sir Seth, bigla naman akong nalungkot. Lag-al sa balutan na pala ang mablolat. Wala nang nakakalam o saan sila pupunta. Sayang, bek ko pa naman si Sabrina. Ako po si Tristan. Kasalukuyan nakatira na yan sa may Guadalupe. Bali ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ay mismong karanasan namin magkakamag-anak sa Isalaswal. Taong 1996 na nangyari sa pagkakatanda ko at lasa na 17 taong gulang pa lamang ako noon. Katulad man ibang mga nasa kwento mo, sa kabilang ilog ang bahay namin pero katabi ito ng tulay. At sa kabilang tulay ko saan yung alsada na, mayroon naman ding bahay ang isang kamag-anak namin doon. Latawagin na lamang nating Lola Orlia. Kapatid po ng yumaong lola ko. Matanda-tanda na rin si Lola noon. Wala na pinang-asawa niya. At ang tanging nagbabantay sa kanya ay ang bunso ng anak na si Donato. Isang araw, umuwi ang kapatid ni Tito Donato na tawagin na rin natin sa palalang Irene. May bela-bela itong sanggol, Sir Seth, na ayon sa chismis. Anak ito ng isang sundalo na meron na ring pamilya noon. Kailangang umuwi ni Tita Irene sa probinsya namin para magbago sa asawa ng sundalo na ito. Gawa ng marami itong koneksyon, Sir Seth. At noong nakatira pa si Tita malapit sa lugar ng sundalong yon, pinamamanmanan na siya ng mga ito. Kaya sa buong 9 na buwan na pagbubuntis niya ay nagtatago lamang siya. Nito lamang na nakapanganak na siya na tinugan ng misis ng sundalo na ito na yung amalaman binadana ni Tita Irene ay sa asawa niya. Kaya na nalamang dali-dali niyang pagtakas noon. Bukod sa kapiranggot na pera na binigay ng sundalong ito, wala naman kung anong dala si Tita noon. Nasa 6 na buwan ang sahod noon na tawagin na rin natin sa palalaw, Baby Liam. Nagpaladay si Tita ng tindahan sa mismo harap ng bahay ni Lola Orlia. Galing pa sa dala-dala niyang pera. Tamang-tama na sa tapat ito ng kalsada kaya lahat ng taga-kabilang ilog na tumatawid doon at may gustong bilhin. Matik, sa pingdaan agad ni Tita dumadaan. May mga pagkakataon din, Sir Seth, na isa ako sa mga nagbabantay doon. Lalo na kapag nasa bayan sila Tita. Si Tita Donata naman kasi ay madalas ding wala sa bahay. Isang araw, 7:00. Maaga pa lamang noon. Nasa harapan namin tindahan si Tita buhat-buhat ang bata habang kausap ang mga karapit-bahay. Tuwan-tuwa ang mga kababarian at malamatatanda noon dito ay Viam dahil nga makinis at maputi. Tisay tasir umano ang tatay niya. Hanggang sa walang ano-ano. Nagulat sila na merong sungingit na isang matanda. Bibili daw ng kape. Dahil sa walang bakod yung bahay main, Sir Seth. So nadlakad si Tita bitbit si Liam para pumasok sa pinto ng tindahan. Kumuha siya ng kape. Halos mapasigaw si Tita noon. Mayang pagkaharap niya sa may pintuan. Nakita niyang nandun ang matanda na sinundan pala talaga sila papasok. Madam Sehya, ang ginagawa mo dyan? May bukasan naman yung harap ng tindahan, di ba?
Sabi noon ni Tito Ganarto na lakita na itong matanda mula sa pinakabahay nila sa likod ng pindahan. Aw sagot naman ng matanda. Natutuwa lang daw siya dahil matagal na siyang hindi nakakaamoy ng sanggol. Amoy gatas, sabi nga nito. Pinabori ito ni Tito. Teka, ang tabi ko. Matapos makuha ang kape, tuloy-tuloy na itong naglakad. Itong si Tito, sinendan na yung matanda para makasigurado na lumayo ito sa may tindahan. Laking pagtataka umano ni Pipo noon nang imbis na dumaan sa tulay para makatawid sa kabilang pangpang, itong mananselya Leipa. Bigla itong umupo sa gilid lamang ng pangpang na yon. Tapos, pinados-dos ang sarili pababalan iyon. Sir Seth, mataas-taas yun. Medyo bangin. Ultimong kami mga bata-bata pa. Hirap na hirap bumaba doon. Dali-daling tumakbo si Tito palapit doon. At noong sinilip niya sa baba, wala siyang nakitang kung sino doon. Agad-agad na bumalik si Tito sa may tindahan. Pinagalitan nito kaagad si Tita na wala namang kaalam-alam sa pangyari. At wala din naman kasi gaanong kakilala ito sa lugar namin. Gawa ng sa ibang lugar na ito lumaki, Sir Seth. Pero sino nga ba si Manang Celia? Si Manang Celia po ay bata-bata lamang ng konti sa mga lolo at lola namin. Pero ayon sa tatay ko, noong kabataan niya, nahuli umano ang matandang ito na nakikipag-barter o nakikipagpalitan ng mga illegal na karne. Anong klaseng karne? Sa maniwala man kayo o sa hindi. Maraming kaso noon na mga nananakaw na kakamatay lang ng mga bangkay. Lalo na at noong kapanahunan ng mga lolo at lola ko, hindi pa uso ang pag-iimbalsa mo. Yung likuran ng bahay nila Lola Orlin ay pababa na ng ilog, Sir Seth. At matatanaw mo na yung kabilang pangpang noon. Nabukod sa bahay namin mga puno na ng kawayan, niyog at saging ang mga nandun. Isang hapon noon, nagulat sila Tito Donato at Tita Irene. Nang bigla na lamang nagsisisigaw si Lola Orlin sa likuran ng bahay. Nanginginig-nginig itong naabutan ni Tito at agad na himila at pinasok sa bahay. Sa pag-aakalang nahihilo lamang ito. Pero ayon dito kay Lola, iihi lamang sana siya sa likod na yon. Nakaharang naman yung mga tanin niya kaya nakaugalian na niyang doon na magbawas. Tapos habang nakaupo, meron siyang naulinagan sa kabilang parte ng pangpang. Dahil sa medyo malabo na ang mga mata niya, hindi niya ito namumukhaan pero ang nakakasigurado siya noon, isa umano itong babae. Nakaupo sa may nakatagilid na kawayan at para bang nagsisiso. Yung parang tinataas baba yung kawayan na yon. Ang nakakatakot kasi na parte na yon, Sir Seth. Nakatayo umano ang babaeng ito habang nakaturo sa direksyon niya. Paulit-ulit na tinanong ni Tito kung ang babae ba ay si Manang Celia. Gawa ng hindi sigurado. Hindi din naman magawang sugurin ito ni Tito. Alam mo naman sa probinsya, Sir Seth, baka siya pa ang magmukhang masama noon. Doon na rin napapadalas yung sa tuwing sasapit ang 6:00 ng gabi. Iiyak na lamang bigla ang sanggol. Kahit padedehe ni Tita. Para bang iritang-irita umano ito. Kung hindi pa magsisimulang magsiga sila Tito, hindi pa ito titigil. Ang nakapagtataka lang, wala silang naririnig na tiktik o tunog sa bubungan o kung anumang hayop na paikot-ikot.
Etong sumunod na nangyari, eto na yung parte na nagtagulo kami. Umalis noon sina Tita Irene at pumunta ng bayan para patingnan si Riam. Dahil baka kung yung pag-aalboruto ng bata ay dahil sa nagninipin na ito. Wala noon si Tito Donato. Si Lola Orlin naman ay nasa loob lang ng bahay. Sa madaling salita, ako at ang pinsan kong si Junior ang inutusan na magbantay ng tindahan noon. Mas bata sa akin si Junior. Nasa 12 anyos ito. Kaya nautusan ko ito, Sir Seth. Kumbaga, chill lang ako doon sa may tindahan. Bandang 4:00, tinawag si Junior ng mga magulang niya para utusan na kunin ang mga sinampay nilang damit. Gawa ng nagdidilim na noon o nagbabadyang ulan. Dali-dali naman itong tumawid sa may tulay. Doon pa lang pala, Sir Seth. Habang patawid siya, nakita na niya itong si Maman Celia na tumatawid mismo sa baba ng kalay na yon, sa may iyog. Binaliwala niya ito gawa ng inuna niya yung pagtakbo para sundin ang utos ng mga maghuyaw. At hindi niya ring inakala na ang sadya pa na ng matanda nito ay ang mismo pindahan ni Tita Irene. Sa palabay ko noon, inaatake ng pagiging aswang itong si Manang Celia. Pero siguro sa sanggol ito. Kaya naman galon na lamang ang gulat ko habang nakaupo sa may loob ng tindahan. Bigla na lamang bumukas ng dahan-dahan ang pintuan ng tindahan na yon. Tapos, dumungaw itong si Manang Celia. Napakalaki na nite. Men bidilat ang mga mata. Nanininig-nimig ang bandang kilay nito. Tapos yung mga mata niya, paikot-ikot sa may tindahan na paabol may hinahanap. Sabay balik ng pingin nito sa akin. Rinig ko yung garadal ng boses niya na para bang pinipigilan niya ang paglabas ng laway sa bibig niya. Nausabi yaw. Pabili. Andyan ba yung bata? Pabili ng bata. Wala ito sa kapinuan noon, Sir Seth. Mapag-iisipan mo tanitang baliho. Sinagot ko siya. Dahil na rin siguro sa tinuruan kami ng mga magulang ko na huwag matakot sa ganitong nilalaw. Sabi ko sa kanya, magpigil na siya. Walang bata dito. Pero sabi ko, may benta akong bawang at buya ko gusto niya. Napahimik kita sa blip. Imeris na yung pagkakadungaw ng ulo niya at dumabas. Hindi ako mapakali noon. Pinalipas kong ilang segundo bago o binuksan ang pinto at sumilip. Kumpirmado. Nakita ko itong tumutuwad-tuwad doon sa haridi ng pinakabahay nila Lola Orlin na para bang may sinisiwip sa dilit-dilip. Simigawan ko rito. At nung makita niya ako na papalapit sa kanya, dali-dali ito pumunta sa likod ng bahay. At nang sinandan ko pa doon, bigla na lamang itong nawala. Pumasok ako. Doon ko din nalaman na wala pa na si Lola Orlin sa bahay. Sa kapitbahay siya ng mga oras na yun, nakikitambay. Napa-even na lamang ako noon dahil grabe naman tong si Manang Celia. Mataas-taas pa ang araw. Madaliburo po na yung pagiging aswang niya. Pasado 5:00 na nang makauwi si Tita Irene at Ria. Pinadaripan pa ito ni Tito Donato dahil dapat hindi na hamugan o naabutan ng hapon yung bata sa labas. Larimet, ipinaalam ko sa kanila yung nangyari kanila sa tindahan. Balik kami ni Junior. Pasado 8:00 na nagsara ng tindahan. Di na rin kami naghapudan noon. Maaga pa lamang din, lagsiga na rin sila tita noon para makasigurado. Umuwi na kami ni Junior sa kabilang pangpang. Dahil nang sabi ko, Sir Seth,
Yung bahay namin, kitang-kita doon ang bahay nila Lola Orlean. Dalam din naman yung kina Lola. Kita din nila yung bahay namin mula sa kabilang pangpa. Mga 30 minutos pa lamang akong nasa bahay. Naririnig na namin yung ang pigil na pag-iyak ni Liam. Uy, mo mga maguyang ko noon. Napapatanong ko ano ba ang problema ng bata? Bakit walang tigil sa kakanawa? Kakanabas pa naman din ni tatay noon para sana silipin ng mga manok niya. Nang bigla kaming nakarinig ng sigaw. Doon sa kabilang pulay. Agad-agad akong pinawag ni tatay noon. Loko, kunin mo yung ita. Dali. Ako naman. Bali-bali may hinatak yung nakasabit na ipapupatay sa may pada. Tapos duweretsong tumakbo papunta sa kanya. Sa pag-aakalang may lagaawa rin noon. Nakita ko si tatay na nakatingin sa bahay ni Lola Orlean Sir Seth. Habang si People Dinato, paikot-ikot sa bahay na yan at nagsisisigaw. Kasabay pa malaiyak ni Liam. Ang unang akala namin noon, sila lang dalawang magkapatid ang nadaaway. Kasi nga, naririnig namin na isa sa mga kapadang sinisigaw ni People Donato Bakit mo ba kasing labas-labas ang bata, Iring? Gabing-gabi na nilalabas mo pa. Di mas lalong aswaning yan. Hanggang sa walang ano-ano. Napapingin kami ni tatay sa may taas ng bubuan nila Lola Orlean. At sa maniwala man kayo o sa hindi, meron kaming nakitang isang anino o figura man isang tao. Para itong onggoy na walang buntot. At para bang ahugaan-gaan ito dahil sa pakalon-palon ito doon sa may bubong na pawid. Habang ang ulo niya, nakayuko na para bang tumatagos ang mga tipig niya sa loob ng bahay. O aswang man yan, Sir Seth. Ibang-iba sa mga napapanood natin sa TV na gumagapang sa may bupol at naghahalukay ng butas. Basta ito, aakalain mo unggoy na nakakita lang saging sa may baba. Ganon. Dali-dali kaming tumawid ni tatay sa may tulay. Kahit malakas ang loob ko, syempre, kabadong-kabado ako noon. Pagkarating namin sa kabila, sumigaw kagad si tatay habang nakaduro sa kung anuman ang nasa bubungan. Bumaba ka dyan pag yermas ka. Gusto mo yung bata? Dumaan ka muna sa amin nang maipatuka kita sa mga panabong ko hayop ka. Dito ko na binaruan si tatay na posibleng si Manang Celia yan. Dahil siya lang naman ang nakita naming lumapit sa batan ko. Imetusan ako ni tatay nga daddadan ng apoy at siganoan. Habang tumataas sa apoy at nangangamoy goma, lalo bumibilis yung pagpalon sa bubuan na halatang nariiri pa ito sa uso. Sabay na umikot sa bahay sina People Dinarto at tatay. Habang hinahamon at pinatawag ang palala ni Manang Celia, nabuhabado ang kung matapang siya. Pumasok ako. Nakita kong lupay-pay na ito si Lia. Wala itong taluha-luha pero sige pa rin yung pag-iyak niya. Tuyong-tuyo yung bibig nito. Si Lola Orlean naman, punas ng punas sa likod ng bata pa hindi pa pawisan habang magdadasal. Siguro ay manggigilay itong si Tito Delarto. Ang ginawa niya, nabsunog siya ng isang goma at habang umaapoy yon, bimalibog niya ito pataas ng bubong. Sinabihan siya ni Papay na dahan-dahan kasi baka mamaya, yung bahay naman yung masunog. Hanggang sa nakatsyempo ang nilalang na ito. Pagpabalik ni Tatay at People sa kapat ng bahay, kung nasaan ang siga. Kitang-kita namin ni Pipa ay rin sa bintana na merong bumagsak sa kabilang parte ng bahay. Pagulong-gulong ito, matapos mahulog galing sa may bubong at mabilis ito sumuksok sa mga halamanan.
papunta sa direksyon ng ilog. Dunat pa si Pepe para habulin ito pero wala talaga. Mga ilang minuto ang lumipas, Sir Seth. Medyo tumahimik na si Liam noon. Saan naman dumating yung kapitan? Kasama yung ibang nakikiosyoso. Meron daw kasing nabireport na nadaaway nga doon sa bahay ni Lola Orvin. Ayaw mangialam ng mga tao doon kaya yung kapitan yung pinuntahan. Kaso yun niya. Maling-mali ang report na ito. Kinuwento ni tatay ang nangyari. Yung walang pidil na pag-iyak ng bata. Yung inilabas pa pala ito ni tita kaya lalong nagnanangawa ito. At yung nilalang na papalantalon sa may bubo. Dito lamang naisipan ni Tipa na pagawan ng habak o pananglas si Liam. Bagay na nakaligtaan at hindi namin naisip kaagad. Itong si Tito Donato. Tinempuhan nito si Manang Celia dahil sa hindi niya nga ito maabutan sa tirahan niya. At nang makorner niya ito, diretsaan niya itong pinagsabihan na sana naman wag yung mga kabaryo niya. Kung hindi nga lang siya gumagalang sa matanda at hindi natatakot na makulong, baka kung ano na ang ginawa niyang hindi maganda dito. Todo tanggi si Manang Celia noon. Wala daw siyang kaalam-alam, Sir Seth. Pero kasi, duda kami gawa ng ako mismo. Nakita ko yung itsura niyang parang gutom na gutom. Yun nga lang din, magmula nang harapin siya ni Tito. Hindi na ito nagpakita o dumaan man lamang sa kalsada na nasa harap ng tindahan. Tawagin na lamang po ako sa palaran Jiro. Ang kwentang ibabahagi ko sa inyo ngayon ay ang karanasan nung naging bantog sa probinsya ng aking ama. Noong mga panahong hindi pa sila mag-asawa o hindi pa sila napuluyan ng aking ina. Naging kilala ang kwentong ito dahil na rin sa kakaibang nangyari noong mga panahon na yon. At kaya ako ibabahagi ang kwento ito sa inyo na merong sapat na bipali ay dahil laging sangkot ang aking ama at ang pamilya nila sa isa sa mga karanasan na ito. 17 taong gulang si tatay noon. Meron siyang kapatid na lalaki na nasa 9 na taong gulang. Natawagin na lamang labing sa pala ng Ren. Nagkaroon ng panahon noon na maging sunod-sunod ang paglipanan ng iba't ibang mga laman lupa sa lugar. Tingkanto, maligno, laman lupa, aswang. At kadalasan sa mga ito ay may mga kanya-kanyang lugar sa mga baryo. Kadalasan may isang mga puno, sa liblib, sa ilog. Basta mga parape ng kalikasan na medyo nararayo sa mga tao. Kaya naman uso binoon sa lugar ng aking ama, yung mga mutya. Dahil marami talagang nakakapulo ko pinakikipaan ng mga ito. Di pinilataro na interes ang aking ama pero gaya nga ng sabi patungkol sa mga mutya. Pili lamang ang pinagpapakitaan ng mga ito. Kung mayroon talaga umanong yung mga tao may kakayan, mga manggagamot, anpengero, mga may abilidad na makipag-usap at kinakausap ng mga manlupa at engkanto, at kung ano-ano pa. Mahiwagang mahiwaga ang mga kalaliman ng gubat. Kaya naman ang mga magulang ay pinababawan ng mga batang gumala, lalo na kapag tatanghali ang tapat. At sa sapi pandilim kung saan pinaniniwala ang lumalabas ang mga ganitong uri ng nilalala. Kaya naman ang aking tatay, Sir Seth, kapag sumasama sa mga nadanap na mga mutya o kung ano, ay hindi talaga siya nagpapaanam sa aming lolo at lola. Patakas, pinatama niyang wala si lolo. Si lola naman kasi mabay, basta magpaalam ka lang. Talaman po si Kipo rin, sa ibad niya syempre pakikipadlaro lamang ang ginagawa niya kapag walang klase. Minsan ay ginagawang utosan sa bahay. Kapag kasi nakababata kang kapatid tapos lalaki ka pa, mapik yan, utos-utusan ka lamang sa bahay. Babay pa man na bata rin po si Kipo rin, Sir Seth. Kaya naman hindi inaasahan ng aking ama
na itong kapatid niya ang magiging sanhi pa na kababaladhan na mangyayari sa kanilang pamilya. Isang partikular na araw noon, nagpaalam lamang ito si Tipo rin na makikipaglaro sa mga kaibigan. Dahil sa wala namang pasok ng susunod na araw dahil araw ng Biyernes yun. Ang sabi lamang ng kanilang ina ay uuwi ito bago pa alas 5 ng hapon. Ito namang aking ama noong mga panahon na yon ay nagpapala ng irigasyon sa bukid. Nakauwi naman kadad si Pito rin noong hapon. Masigra pa ito umuwi. Tapos ay ginawa naman ang nakagawi ang gawaring bahay. Ayon pa sa aking lola, para daw nagpapapika si Pito rin. Yan pipong nagpapanaon pa, nagigib. Yan feeling niya manakas na manakas siya. Ganon. Sinaway pala iting ipatay gawa ng gabing-gabi na ay ginagaya pa rin mga superhero o lo. Nakala mo maraming kapangyarihan. Pero bakit kaya Sir Seth? Ganito kasi yan. Yinid sa kaalaman ng aking ama noong mga panahon na yon. Ito si Pipo rin. Noong mga oras na nakikipaglaro kasama ng mga kaibigan. Labda ayayaan pa na mga ipabuon sa likod ng barong-barong na alagaan ng tatay ng kaibigan niya ng mga manok. Habang nakatambay sila doon, hindi umano malis sa palinig nila ang tulog ng para bang malaking manok. Kakak lamang yung tunog na naririnig nila doon. Paikot-ikot lamang ang tunog na ito. Ang malala, hindi nila makita kahit alin sa mga alagang manok ng tatay ng kaibigan niya ang gumagala noon. At isa pa, para bang nasa labas lang ng malawak na barong-barong ito nang gagaling. Lumabas sila, hinanap. Habang nag-iikot sila doon, Sir Seth. Hapon na yon. Bukod sa maulap ay padilim na rin. Kaya naman takang-taka sila nang makitang parang may kumikinang sa bandang dulo ng labas ng silong. At doon pa mismo nang gagaling ang tunog ng parang manok na yon. Sinubukan nila itong lapitan, pero tila ba gumagapang o gumagalaw ito. Sa tuwing mapapalapit sila, lumilipat ito ng malayo sa kanila. At dito lang yung isa sa pinakamatanda sa kanilang magbabarkada noon. Sinabi na baka mutya yun. Kaya naman mas lalo nilang hinanap, silundan at hinabol ang kung anuman na kumikinang na yun. Ang tanging napapansin lamang nila noon ay kung bakit hindi ito umaalis doon sa gilid ng manukan. Ano ang kailangan niya doon, diba? Nasusundan at nasusundan pa rin nila ang tunog noon, Sir Seth. Naghiwa-hiwalay sila, magkabilang dulo para maikutan ang kumikinang na yon. At ang unang nakalapit, si Tito rin. Sa pagkakataon na ito, habang papalapit siya, para bang pasalubong din sa kanya itong kumikinang na ito. At dito, nasagot ang katanungan kung bakit nga ba hindi umaalis ang bagay na yon sa may manukan. Dahil ang bagay na yun, Sir Seth, mahilig sa mga manok. Isa itong bayawak. Isang bayawak na ang nakapagtataka ay may kakaibang kulay. May kaitiman. Pero nalalapit umano ang kulay nito sa balat ng isang tao. Napatigil si Tito Ren dahil sa may kalakihan nito. Hindi naman siya natatakot sa bayawak dahil marami naman noon sa lugar nila. At ang kumikinang Sir Seth, ito ay para umanong nakapulupot na singsing sa mismong buntot ng bayawak. Dito na sumigaw palalo ang barkada ni Tito Ren. Oo nga, mutya nga yun. Hulihin daw nila at kunin yon. Sa mga magtatanong kung bakit nasa buntot ang singsing, malabo kasing nasa daliri ito ng bayawak dahil kakaiba ang daliri o kalmot nito. Basta ganon. Kumuha ng pangpain ang mga kasama ni Tito Ren. At ang isa naman ay itak para putulin ang buntot nito.
para umanong napatigil si Tito Ren sa harapan ng nilalang dahil sa hindi niya maigalaw ang sarili niya. Maliliksi ang mga kaibigan ni Tito na hagisan ito ng net o pangpainon. Pero nang akmang hahawakan na nila ito para sana ay mahuli na. Nagulat umano sila dahil nagkasya ito sa harap ng isa sa mga butas ng pain. Kahit na hindi naman talaga dapat ito magkasya doon. Kasabay nito, mabilis na gumapang palayo sa lugar yon. Hinabol ito ng magkakaibigan, maliban kay Tito Ren na naiwan at nakatitig pa rin. Nung nakagalaw na ay agad sumunod si Tito sa mga kaibigan na patuloy na sinundalang bayawak. Pero nung akmang papasok na siya doon sa gubat, napahinto siya. Napahinto siya nang makita ang kumikinang na bagay na nakaipit sa pagitan ng mga kawayan. Kahit na Makate ang parte na yon, lumapit siya doon. At ayun nga, Sir Seth, napag-alaman niyang isa itong singsing. Dito ay napaniwala ni Tito Ren ang sarili na para sa kanyang singsing na yon. Sinuot niya ito na para talagang pinagkasya sa kanya. Tuwang-tuwa ang aking tito dahil dito. Itinago niya ito sa mga kaibigan. Tinagong sekreto. Pero magmula nga noon hanggang sa umuwi siya, pakiramdam niya, malakas siya o may kakaibang lakas nun. Kahit na wala siyang ginamit na kahit anong orasyon o dasal, para masiguradong maipagmamay-ari niya nga ang mutya na ito. Kaya naman na yon, nag-feeling malakas umano si Tito Ren. Hindi natin siya masisisi, sir, sa dawa ng gano'n naman talaga, di ba? Lalo na ko sa batang edad ni Tito. Dahil sa sikat nga ang mga mutya sa lugar ng Tapele, maski mga bata alam mo mga ito. Pero yun nga lang kalada, hindi sapat ang kalaman nila patungkol sa galito. Kaya naman ang buong akala ng mga abatalay, pag sinuot o ginamit mo, ayos na. Hindi nila alam kung para saan, kung kanino galing, paano gamitin. Hanggang sa ito na, nangyari na ang hindi nila inaasahan. Dawang anang hindi nagsasabi itong si Tito Ren. Walang napapansin sila Papay nung una. Kasi bihira lamang ginamot sila magkausap ng kapatid niya. Yun pala, Sir Seth. Noong mga panahon na ito, matapos ang ilang araw na nakita ni Tito Ren ng singsing. Bukod sa napag-anaman niya na hindi pa na siya nagkaroon ng totoong anting-anting o lakas, ay hindi na niya matanggal ang singsing sa daliri niya. Ginawa na umano ni Tito Ren ang lahat nun. Nilagyan ng mantika, ng lanis ng liyog, ng lanis ng bisikleta, o kung ano pang pampadulas pero ano nangyari. At dahil sa takot ay hindi na ipasinabi kila tatay, asis lamang kumbaga na ipinago yan. Magmula rin noong sinuot ang singsing, marami na rin silang napapansin mga bagay na kakaiba sa paligid nila. Una-una, yung madalas na pikpik ng kung ano mga uri ng nilalang na lumilipad-lipad na, padaan-daan na. Si Lolo, madalas umalong makasalubong ng isang matandang babae sa gitna ng panayan. Doon halos lumaking si Lolo kaya naman kilala ang mga mukha ng mga tao doon sa lugar. Pero itong matanda ba ito? Hindi. Palagi ba yun, Sir Seth? Tuwing naglalakad siya ng panayan ng madaling araw at tuwing dapit hapon, nakakasalubong niya ito. Nakangiti ito. At sa piling nakakasalubong niya ay palagi niya namang kinakamusta kay Lolo ang mga anak nito. Siyempre walang iba kundi sila Papay noon. Sa pag-aafala naman ni Lolo, nakakilala lamang ito nila lalo na ni Tatay na kung saan-saan nakakaraping para magtrabaho. Sinasabot niya naman ito ng ice flower. Hingalaw. Nakakaligtaan din ng aking butihing Lolo na banggipin ito pagkarating sa bahay. Ang matanda nito ay palaging may berang sako. Maliit na sako na laging nasa likuran niya. Hindi naman din matalong ni Lolo kung ano ang laman nun.
Dahil sa ting sumasagot si Lolo ay bigla na lamang bingtatawa o matandang ito at naglalakad na sa ibang direksyon. Dinan din kay Pepe Sir Seth. Sapli ng aking amari na sa may kanabawa. Mula ilang araw din yun. Lagi nang nakakasalubo ang isang matanda. Gulinipiap ang kinakamusta naman ito, si Tito Ren. Sa pag-aakala naman ni Tatay na baka lola ito ng kaklase na rin, ay sumasagot naman si Tatay. Tapos ay nagmamano para bago't tuluyang lalayo ang matandang yon. Hindi binibba kay Pipa rin ang pangyayari na ito. Pero ayon sa kanya, imbis na harapin niya ay iniiwasan niya ang matanda. Paano ba naman kasi Sir Seth? Nung unang beses kasing may kinausap na kaklase niya ang matandang nito para hanapin siya. Hindi niya umano maintindihan ang kilabot. Nakakatakot umano ang mukha nito. Parang hindi pantay ang laki ng mga mata. Tabingi ang bibig na parang may stroke kumbaga. Bunima ng ipin pero matutulis umano ito. Tadiwas ito sa mga nakikita ng kaklase niya. Maamo umano ang mukha ng matandang yon. Hindi na doon lapitan pa ni Pipa ang matandang nito. At nang nakita niya ang kanyang guro ay nagmadalita itong tumakbo pabalik sa klase. Naisip na umano ni Pipa noon na posibleng yung singsing na suot-suot niya ang dahilan. Pagbisita ng matanda sa kanya pero hindi niya ito magawang harapin. Dahil unang-una, malay nga ba diba? Baka si mamaya Sir Seth, pain ng matanda ang singsing na ito para makakuha ng mga batang asing edad ni Pipa diba? Hindi bin magawa magsambong ni Tito sa kadahilan ng papadalipan siya. Dahil nga mahigpit na pinagbabawal sa kanya ang gumala sa kung saang parte. Lalo na ang kumuha ng mga ganong klaseng bagay. Hanggang sa isang gabi, 7:00 pa lamang umano, pabalik-balik na yung tiktik sa bahay nila Tatay. Takang-taka sila Lolo gawa ng wala namang buntis sa paligid. Tapos ay dikit-dikit pa yung mga kabayan. Kung may mga puno man ay yung mga mababang puno ng saging. Mga mapapayat na mga bayabas, papaya. Yung hindi tipong madapuan ng kung ano mga nilalang. Sabi naman ni Tatay, baka napadaan lang. Pero kasi gaya ng sinabi ko, ilang gabi nang pabalik-balik yon. At sa lapad ng barangay nila, bakit doon pabalik-balik sa kanila gayong malayo naman sila sa kakahuyan? Maging sa palayan o ilog, malayo sila. Ikutin pa nila yung dulo ng barangay bago sila makarating sa kung anong mga sinabi ko noong una. Noong mga oras na pabalik-balik ang tulog na ito, lingid sa kaalaman nila, ay may dinadamdam na pala si Tito Ren, na bukod sa hindi niya matanggal ang singsing, unti-unti itong sumisikip, na umabot na sa puntong nagmamanhid ang daliri niya. Gaya ng nauna, tinago niya pa nito. Pero nandun na siya sa puntong gusto niya itong sabihin. Ang ginawa ni Tito ay umakyat na lamang ito ng maaga noon. Tapos ay maagang nahiga matapos niyang mahugasan ng mga ginamit nila sa paghapunan. Noong gabi na yon, sa second floor natulog si Tito Ren gaya ng nakagawian. Pero dahil sa hindi siya makatulog gawa nga ng yung pader sa tapat ng hinihikaan niya na nasa tabi lamang din ng bintana nun. Kaluskos ng kaluskos yon. Hindi yung kaluskos ng mga kalmot na gaya ng sa ibang kwento. Alam niyo yung parang natatamaan ng sanga ng puno yung dingding. Kumbaga, kapag yung pakpak ng isang ibon o bagay na lumilipad na may pakpak, tumatama sa pader. Ganon na ganon. Ganon kabilis. Ganon kahangin. Ganon kalakas ang tunog nun. Bukod pa dito ay kahit anong takip niya ng unan ang tenga niya, naririnig niya pa rin ang sitsit. Pinatawag siya. Sa pag-akalang baka masama lamang ang panaginip niya ay bumaba siya nun. Tumabi siya kay Lola sa baba. Si Tatay mga ilang minuto lamang noon ay umakyat na rin para magpahinga.
Siguro sir, hindi naisip ng nilalang na nakababa si Tito Ren at si tatay ang pumalit doon. Hindi pa rin ito tumigil. Naririnig na daw ni tatay yung kaluskos doon kahit na wala namang puno sa tabi ng bahay. Pero dahil sa mantika kung matulog ang aking ama, wala lamang yun sa kanya. Hanggang sa mga bandang madaling araw, lumakas ang tunog sa labas, sa may bandang bintana. Hindi na ito simpleng kaluskos, kundi isa na itong katok. Tulog na tulog sina lolo sa baba nun. Siguro hindi din nila naririnig kasi sliding door din ang pintuan sa taas. Pero itong si tatay sa sobrang lakas ng katok ay nagising yon. Wala umano siya sa wisyo noon, Sir Seth. Milingon na niya umano yung sliding door noon. Napatulala pa ito. Baka kasi kinakatok lamang siya at nasobran siya ng tulog noon. Susunod na katok, napalingon na siya doon sa may bintana. Akala niya talaga maliwanag na noon at hindi niya naisip na bintana ang muli niyang hinarap. Bumangon pa daw si tatay noon at nagtanong ng, sino ba yan? Tinanggal niya ang lock ng bintana at binuksan yon. Siyempre Sir Seth, nagtaka ang aking buting ama. Dahil unang-una, yung baba ng bintana, meron niyang bulb o ilaw na bukas lang. Nakasanayan na nilang buksan yon. Nung may mga alagang baboy pa sila kaya hindi na nila pinapatay. Tsaka kasi daanan din ang gilid doon papunta sa banyo sa labas. Pero noong buksan niyang bintana, napakadilim umano. As in, nilangit o bituin hindi niya mahagilap nun. Pero ang ipinagtataka niya, kung bakit walang hangin sa harapan niya. Hanggang sa meron siyang napansin. Sa gilid ng bintana ay may isang pares ng kamay. Nakakapit ito doon sa bintana niyon. Medyo natulala pa daw si tatay noon. Bakit may kamay? Tapos, bakit purong madilim? Walang katawan yon. Ni walang ano. Hanggang sa unti-unti nang magising ang diwa ni tatay. Dahan-dahan siyang tumingala mula sa kinaroroonan ng pares ng kamay na yon. At doon Sir Seth, bigla na lamang siyang napamura nang makita ang isang ulo. Nakasiksik o nakadikit sa pader ang pisngi. Blanko ang emosyon nito. Nakatingala habang nakatagilid ang mukha sa pader na yon. Doon na napaatras si tatay. At dito niya napansin na ang kabilang parte ng bintana. Maaaninag mo na yung liwanag ng bituin na para bang may malaking kung ano lamang ang nakaharang sa may bintanang yon. Dali-daling hinatak ng aking ama pabalik ang sara ng bintana. At bagamat hindi niya ito nilak, binalikan niya kaagad ito matapos niyang hugutin sa lagayan ang patalim na palaging nasa taas ng bahay nila. Gawa ito sa mineral na kinatatakutan ng mga aswang. Gaya ng sabi ko, maraming ganon sa lugar ng aking ama. Hindi na binuksan ni tatay ang bintana noon. Bagamat yung bukasan ng bintana na sarado, doon niya sinaksak ang patalim na yun habang tinatawag si Lolo. Lagising naman si Lolo hindi kalaunan. Sinabihan siya ni tatay na merong aswang sa bintana. Hindi na umakyat si Lolo noon. Dumiretso sa labas kung saan nandun ang bintana niyan. Sa pagkakaintindi ng aking lolo, maihahangding mo ano sa manananggal ang bagay na yon. Dahil kung titingnan mo Sir Seth, may ulo, may kamay, pero walang mga paa. At may malalapad na malaking kapa sa magkabilang parte ng likuran nito. Yung galaw ng pakpak nito ay parang galaw ng pakpak ng paru-paro kapag nakadapo ito sa bulaklak. Bubuka, sasara, bubuka, sasara. Binato ito ni Lolo. At alam mo ang ginawa nito, sir?
Patagilid ito na gumapang ng palutang sa kabilang pader. Tapos ay umikot ito ng pader. Ang ginawa ni Lolo noon ay binuhos ang gaas sa tumpok ng mga inipong dahon ng lola ko. Sinindihan at nang magbaga, tinapunan ito ng gulong ng sasakyan. Isang matinis na wakwak lamang ang narinig nila noon bago magkahula ng mga aso sa paligid. Ang mga kahulan na yon, kada bahay yon, para bang may dumaan na hindi nila inasahan. Nagkwentuhan sila noon. Si Lola, Lolo, Tatay sa nangyari. Nagtanungan siyempre kung ano ang kailangan. May isang oras pa bago tuloy ang nagising ang tito at nagreklamo na ito. Hindi na niya kaya ang sakit sa daliri niya. Namumutla lang nga daw ang daliri ni tito noon sa singsing sa sobrang higpit noon. Pero ayon sa aking ama, hindi daw kagaya nung unang nakita ni tito. Hindi ito kumikinang. Bagkus ay para itong singsing na hinayaan lamang sa tabi-tabi. Napakadumi at may kung anong hindi kaaya-ayang amoy. Nung dinala sa albularyo si tito, mangyak-ngyak pa daw ito. Marami-rami ding taong nakinod sa kanya noon. Biniro ba naman ng albularyo na puputulin tayong daliri niya? Sino ba namang hindi iyak nun, di ba? Pero syempre, hindi yan ginawa. Pinausukan lamang ito sa mga halamang ugat. Pinahiran ng langis at ng hawakan ng manggagamot at hinatak ito. Dumulas lamang ito na parang walang nangyari. Hindi na sinabi ng manggagamot kung saan niya itatago ang singsing, pero ang paliwanag niya, ang bawat mga nilalang sa mundo, mapalaman lupa man o mga engkanto, maski aswang, ay may kani-kanila mga gamit. May mga sarili silang anting-anting o mga mutya na sila lamang din ang nakakaalam. May mga ganong mga nilalang sa mundo. At kung wala tayong sapat na kaalaman sa mga ganito, mas maiging mag-ingat tayo sa pagkuha ng mga bagay sa tabi-tabi. Lalong-lalo na kung hindi naman para sa atin. At iyan ang kwento ng aswang para sa araw na ito. Salamat sa inyong pakikinig. Huwag kalimutang mag-iwan ng komento at sabihin sa akin kung ano ang inyong naisip. Hanggang sa susunod na kwento, matulog kayong mahimbing. Kung kaya ninyo,